Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Marikina Riverbanks, Marikina City. Please naman niyo po akong mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Ayan na po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, March 21, 2026. 3 weeks ago, nag-vlog po tayo dito pero hindi pa po ganito, grabe. Ang taas na po ng elevation niya. Nakatambak na po ng mga lupa dito. Ayan o, nakikita nyo po na napakataas na po. Dati kasi pala itong amphitheater na nakaharap po sa ilog. Ngayon po tinambakan na po nila na napakataas. Tuloy-tuloy pa rin po ang construction po dito. Bukod sa Marikina River Parks, ang Marikina Riverbanks ay isa po ito sa mga pinakasikat na pasyalan dati. Dinadayo po ito ng mga taga-ibang lugar para mamasyalan po dito. Ngayon po kasi marami na pong mga pasyalan. Meron din po itong tawiran dati, yung temporary bridge. Yung sa tapat po kasi natin ay park po yan dati. Ongoing pa rin po ang pag-dredging dito. Ayan o, ang laki ng barge. At backhoe po ang gamit nila. May mga nagko-comment nga din po kung bakit daw backhoe ang ginagamit. Hindi daw yung full-fledged na pang-dredging. Mababaw na po kasi ang ilog dito guys. Baka hindi pwede yung mga malakihang pang-dredging siguro. Yung flood control naman po dyan sa tapat natin, sa tingin ko ay almost done na po yan. Matagal na po yung ganyan. Siguro ang kulang yan ay mga railings na lang po. Ayan naman po sa tapat natin ang Marcos Bridge.
dito naman sa kinatatayuan natin, meron na pong existing flood control dito. Pero syempre sa sobrang tagal na po nito ay kailangan na po nilang papalitan ng bago. Papatungan na lang po nila siguro ito. Yung pader naman po na nakalubog sa ilog na ginagamitan po nila ng pile sheet ay almost done na po. Aalis na po yung malaking barge. Pupunta na po sila sa ibang area para magagamit din po yung mga nakukuha nilang mga lupa from riverbed. Napaka-importante po talaga yung regular dredging sa mga ilog po natin. At marami nga din po nagko-comment sa ating previous video na bumabaw na po yung mga ilog natin dahil sa soil erosion at talbo na po ang mga kabundukan. Meron naman po silang regular dredging dito lalo na sa bayan ng Marikina. At the same time nagdi-dredging din po sila habang gumagawa po ng flood control. Kung matatapos na po yung flood control project dito from Marikina River Banks up to Marikina Bayan ay napakadali na lang po kahit lakarin. Pwede na po or mag-jogging, mag-biking. Ang lapit lang po. Doon lang po sa bandang taas natin ang Marikina Bayan. Ayan naman po sa tapat natin ang Provident Village. Napakataas din po ang pader dyan, siguro nasa 20 feet po ang taas. Mag-update din po tayo ulit dyan guys soon. At dyan naman po sa tapat natin ang Barangay Kalumpang, meron din po tayong latest update dyan, nasa aking previous video lang po. Halos magkadugtong na po sila ang flood control. Ayan o. Ang mga contractors po dito ay joint venture ng Toyo Construction Company Limited
and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. At ang kabuang project naman po from Marikina Bayan up to Mangahan, Pasig City ay funded po ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Marami nga din pong nagko-comment sa previous video natin, mas prefer na po nila ang mga foreign construction firms katulad ng Japanese construction firms and Korean construction firms para maiwasan daw po ang corruption. Aware naman po tayong lahat guys no sa massive corruption ng DPWH, kaya nawala na po ng tiwala majority ng mga kababayan natin na DPWH na po ang gagawa or mga local contractors. Sa mga hindi po nakakaalam, ang pinaka-source po ng Marikina River ay nanggagaling po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Doon po sa taas natin. Madadaanan po ang mga lugar ng San Mateo Rizal, Marikina City, Quezon City, Pasig City at iba pang mga lugar. Kaya napakaswerte din po ng mga taga Marikina City, Pasig City and Quezon City kasi hindi po basa-basa ang kanilang flood control project. Mga foreign contractors po ang gumagawa kundi yung mga Japanese construction firms. Makikita naman po natin dito na napakaganda at napakatibay at talagang pang matagalan po. Knowing naman po Japanese ang gumagawa, talagang proven and tested na po sila. Kahit mga Japanese construction firms po ang gumagawa dito, mga Filipino naman po ang mga workers. Kaya nagkaroon pa rin po ng job opportunity ang mga kababayan po natin. Kudos po sa lahat ng bumubuo ng Marikina River Channel Flood Control, especially sa LGU ng Marikina City, Pasig City, and Quezon City. Sana ganyan kaganda ang mga flood control natin sa buong Pilipinas na napakatibay. Talagang pang matagalan na po. Hindi po masasayang ang ginastos ng government po natin dito. Kawawa din yung mga kababayan natin na biktima ang kanilang mga lugar sa mga ghost contractors or ghost projects kasi nasa peligro pa rin po ang kanilang mga buhay. Kung matatapos na po yung kabuuang project dito, hindi na po sila basa-basa babahain kasi napakataas po ang kanilang flood control dito. Hindi lang po ito pambaha kundi pasyalan na rin po natin. Napakalaking project po ito at kabilaan pa from Marikina Bayan up to Mangahan Floodway in Pasig City. At napapanood nyo naman po guys no, ang aking mga updates dito sa project nila. Mukhang taon pa po ang bibilangin bago po ito makumpleto. Ang importante po guys ay tuloy-tuloy po ang kanilang trabaho.
Nandito lang po tayo sa Marcos Bridge. Ayan po sa tapat natin ang SM City Marikina. Dito naman sa side ng Industrial Valley ay nakabakod na po dito. Ayan, may mga cone na po dito na nakalatag. Nasisimulan na rin po nila dito. Ayan oh, may mga hukay na po. Ayan po yung existing flood control. Yun nga lang, napakababa lang po niya. Ka-level lang po ng kalsada. Kaya umaapaw po talaga dito pag mga malalakihang baha at malulubog po sila. At siguro po tataasan na po yung flood control dito. Similar po siguro sa taas ng flood control, ayun o, sa tapat po. Yan naman po ay LRT2 bound for Recto in Manila, the last station. Yung mga lupa naman po na nakikita natin, ginagawa lang po nila ng yard at temporary kalsada para may madaanan po ang kanilang mga heavy equipments at mga machineries at iba pa. Pag matatapos na po yung area dito ay tatanggalin po nila yan at magkakaroon din po ng dredging at the same time para mapanatili po ang lalim at lawak ng ilog natin para hindi basa-basa umapaw pag may mga paparating na mga baha. Ayan po mismo ang magiging river walk. Malapad din po siya, nasa isang lane din po. Ayan po guys, oh, makikita po natin dito na tad-tad po ng mga bakal ang flooring. Ganyan po siya katibay.
May nag-comment nga din po sa previous video natin kung bakit daw walang braces dito sa likod ng pader. Siguro makakaroon pa po ito guys, aabangan na lang po natin kung ano ang magiging final design po nito. Siguro po makakaroon po ng braces para mas matibay po. Yung ginagawa po kasi ng ibang mga flood control na isa sa mga segments dito, ang likod ng pader po ay merong mga braces. Tinatambakan po nila ng mga lupa. At ang pinakaibabaw po ay concrete, parang riverwalk na rin po or pathway. Yun po ang nakikita ko sa ibang mga segments. Sa mga gusto pong mapanood ang iba ko pang mga updates dito sa kahabaan ng Marikina River Flood Control ay nasa aking previous video lang po. At meron din po tayong iba pang mga updates katulad ng EDSA Rehabilitation at MRT7 ay nasa aking previous video lang po. Ang pader naman po dito na side ay tapos na pong mabuhusan. The last time na nag-update po tayo dito 3 weeks ago ay hindi pa po yun natapos. Mataas din po ang pader dito, nasa 20 feet din po siguro ang taas nito. Dito lang po sa side ng SM ay hindi pa po nagagawa ang pader dito. Huli na po siguro nila ito ang gagawin. Nagawa po nila na temporary kalsada para makadaan po ang kanilang mga heavy equipments katulad ng mga backhoe, dump truck, mixer at iba pa. Ayan lang po ang basement parking ng SM. Kaya pag may mga malakihang baha talaga, papasukin po sila. Hanggat hindi pa po ito nagagawa ang flood control dito sa side nila. Yan po ang ginagamit nila ng mga pile sheets. May kasama na pong I-beam. Nasa 20 feet din po ang taas niyan. Kaya nakabaon po yan siya sa napakalalim. Ganon po siya katibay. Ayan guys, oh, may mga bato pa nakapile sa river wall. Kaya mas pinatibay pa nila lalo. Siguro makakaroon din po yan ng mga concrete railing para mas safe po tayo pag mamamasyal or dadaan. Ayun lang po sa tapat natin ang Marikina River Banks. Diyan po tayo galing kanina. Yung mga kabahayan naman po sa tapat natin, yan po ay barangay Barangka. Talagang nalulubog po yan sila dyan pag may mga malakihang baha. Kung magkakaroon na po dyan sa area nila ng mataas na pader, hindi na po sila basta-basta babahain. Park po yan dati at marami mga statue na mga kalabaw po dito dati. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project Marikina River Bank segment. As of today, March 21, 2026. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo lalong lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.